Isang kwento para kay Corrie ten Boom, na isa siyang German na panahon ng gyera ay nakulong siya at merong isang Ruso na sundalo na tagabantay ng kulungan nila. Isang malupit na sundalo at nung nakakulong sila, meron pang ilan na tila namatay dahil sa kalupitan ng Rusong ito. At hindi niya makalimutan yung taong yon na gumawa ng ganitong kasamaan sa kanila. Ngunit nung matapos na ang gyera, yung mga sundalo ay sumuko na at pinoproseso yung taong naging gwardiya ng kanilang kulungan na kinamumuhian niya. Si Corrie ten Boom ay nangaral o nagturo doon sa Munich sa Germany at itinuro niya ang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Itinuro niya na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kaya niyang hugasan ng lahat, gaano mang kasama ang kasalanan. At nagkataon nandun yung lalaking yun. Yung lalaking yun na napakalupit na kinamuyan niya. Pagkatapos ng pagtitipon, nang siya'y magsalita, lumapit sa kanya ang lalaking ito. At nabuo sa kanya muli yung galit, yung puso, yung hinanakit dahil sa kalupitan ng taong ito. Lumapit sa kanya, nakayuko ang taong ito, merong pagsisisi at sinabi sa kanya, salamat sa iyong mensahe na kayang hugasan ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Alam ninyo ang nangyari? Si Corrie ten Boom na nangaral ng kapatawaran, hindi niya nakuwang iangat yung sarili niya dahil galit siya sa taong ito. Nanalangin siya sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, bigyan mo ko ng biyaya na patawarin itong taong napakasamang ito. Bumalik siya sa tao. Sinubukan niya ulit na tanggapin yung pagsisisi at kamayan, hindi pa rin niya nakuha. Hindi niya maiangat ang kamay niya sa sobrang galit niya. Muli siyang dumulog sa Panginoon at nanalangin siya. At sinabi niya sa Panginoon, hindi ko kaya, pero patawarin mo ako dahil hindi ko kayang magpatawad upang sa gayon mapatawad ko ang taong ito. Sa pangalawang pagkakataon, hinarap niya ang taong ito at hindi pa rin niya kaya. Pero sa istorya sa kauli-ulian, naiangat din niya ang kanyang kamay at kinamayan ng taong ito at niyakap. Sa dakong huli, sinabi niya sa kanyang aklat na sinabi niya na parang kuryente na dumaloy sa kanya ang kapatawaran ng Diyos at nagkaroon ng epekto sa kanyang puso na lumabas sa taong ito. Kanya dumaloy itong kapangyarihan ng kapatawaran ng Diyos sa kanya at nakapagpatawad siya. Ganun po mga kapatid ang makikita natin sa atin, tulad ng nabanggit ko nung nakaraan, ang pagpapatawad sa ating mga tao ay hindi natural. Ito po ay napakahirap sa atin. Mas nanaisin natin na magtanim ng galit, magkimkim ng sama ng loob, kaysa magpatawad. Mas iisipin nating makaganti tayo, imbis na magpatawad. Ngunit ang isang mananampalataya, na binago na ng Panginoon, na ipinanganak na mamuli ng banal na Espiritu, na binigyan na ng bagong puso, bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay meron na siyang dapat na kakayanan na magpatawad sa Kanya, sa mga taong nagkasala sa Kanya. At nung nakaraan ipinakita ko sa inyo, ang dalawang dimensyon ng pagpapatawad sa Biblia. Yung isa, yung patayo, ang pagpapatawad ng Diyos, at yun ay nakita natin nung nakaraan. Kung papaano ang Diyos ay naibalanse niya ang kanyang pagiging mapagpatawad, ngunit siya rin ang Diyos ng hustisya. Sinugo niya ang kanyang anak, tumanggap lahat ng pumasan ng kasalanan natin, tumanggap lahat ng parusa, kanya na natiling makatarungan ng Diyos, samantalang siya ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Ngunit, nakita rin natin nung nakaraan, ang inihiling upang matanggap ang kapatawaran ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Sapagkat maliban na masumampalataya at magsisi, ang kapatawaran ito
ay hindi makakamtan ni numan. Kanya nakita natin na yung paraan, ang pagpapatawad ng kasalanan ay natupad sa minsang sakripisyo, handog ng ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo bilang handog at kahalili ng mga makasalanan. Siya na walang sala, siya ang pumasa ng ating sala. Siya na dapat na kalugdan ng Ama ay pinarusahan at binuhusan ng puot para sa ating mga kasalanan. Hindi pinalampas ng Diyos ang kasalanan. Pinarusahan niya sa kanyang anak. Kanya tayo ay may kapatawaran sa Kanya. At muli kong uulitin na yung tema, titulo ng ating serye ay ang pinatawad ay nagpapatawad. Gusto kong ma-realize natin na tayo bilang mananampalataya ay mga pinatawad at nagpapatawad. Yun po ang gusto kong bigyan ng din. Ngayong umaga, dadako na tayo sa pahalang na pagpapatawad ayon sa Biblia. Ito yung pagpapatawad sa kapwa-tao natin. At napakahalaga nito para sa ating lahat. Dalawa lang, puntos. Una, gusto kong tignan natin yung link sa pagitan ng divine forgiveness at human forgiveness. Yung ugnayan, yung relasyon ng pagpapatawad ng Diyos sa ating pagpapatawad. Pagkatapos ilalapat natin ang human forgiveness, ang pagpapatawad natin sa bawat isa. Tignan natin yung una. Napakahalaga kasi nito na makita natin. Nung nakaraan, pinakita ko sa inyo, hindi natin mauunawaan ang pagpapatawad maliban na ating tignan ang pagpapatawad ng ating Diyos. Ngunit bago tayo lumalim sa ating usapin patungkol sa pagpapatawad natin sa kapwa-tao natin, kailangan natin makita ito. Ano ba ang ugnayan ng pagpapatawad ng Diyos sa aking pagpapatawad? Anong dahilan kung bakit ako ngayon ay dapat magpatawad? Buksan natin ang ating mga Biblia sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 6, at na-share yata sa akin ni Pastor Ismael na pinag-aaralan niyo to sa Tagalog Sunday School. Buksan natin po sa Matthew chapter 6. Basahin ko sa inyo. Versikulo 5, at kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa langit, na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo
patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Mapapansin po natin, bahagi ng Lord's Prayer na tinatawag natin, panalangin na ibinigay ng Panginoon bilang pattern, bilang halimbawa ng pananalangin ng mga anak ng Panginoon. At makikita natin, nakabahagi ng panalangin na yung versikulo 12. Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman ng pagpapatawad sa mga may utang sa amin. Yung utang po dito ay yung kasalanan. Na inihingi dito sa panalangin na patawarin tayo ng Ama sa ating mga kasalanan, gaya rin naman ng pagpapatawad natin sa may kasalanan laban sa atin. Napakahalaga niyan na ibinigay ng Panginoon ang elementong ito ng pananalangin. Dahil kinakailangan nating isali palagi yan sa panalangin natin. Ikaw at ako, tuwing tayo'y dadalangin sa Panginoon, nariyan dapat yung paghingi ng tawad upang sa gayon ay ating patibayin ang ating pagpapatawad sa iba, sa ating kapwa o sa ating mga kapatid. Ang pagpapatawad, ayon dito sa Lord's Prayer na ito, ay talagang pangkalahatang napakahalaga sa mga tao ng Diyos. Sa iyong panalangin, tingnan mo nga, ganyan ka ba manalangin? Tuwing ikaw ba'y mananalangin, isinasama mo ba ito? Ang elemento ng tungkol sa kapatawaran? Tuwing dadalangin ka ba, palaging para sa iyo? O palagi mong isinasali, Ama, patawarin mo ako, kagaya ng pagpapatawad ko sa mga nagkakautang din o nagkasala laban sa akin. Idinadalangin mo ba yan? Napakahalaga para isama ng Panginoong Hesus dito sa Lord's Prayer yan at dapat nasa panalangin natin palagi ang elementong yan ng panalangin. Kung hindi mo pa idinalangin ito, at sa iyong panalangin ay hindi mo nasasambit sa Panginoon ang kapatawaran ng kasalanan, hindi mo pa naipapanalangin ang espiritu ng panalangin ibinigay ng Panginoon dito sa the Lord's Prayer. Sana'y naiintindihan nating lahat iyon. Obserbahan ninyo ang text. Sinabi sa versikulo 12, ang confidence sa paghingi ng tawad sa Diyos ay dahil sa kusang loob na kagustuhang nagpapatawad sa iba. Sa madalit salita, ang tanong, ikaw ba ay mapagpatawad sa iba? Sapagkat kung hindi, wala kang karapatan hingi ng kapatawaran ng ating Diyos. Napakasimple ng sinasabi ng Panginoon dito sa panalangin ito. Dapat tayong mapagpatawad sa kasalanan ng iba laban sa atin upang sa gayon, ang Diyos mismo, pag humingi ka ng tawad, hindi na magdadalawang isip na ikaw ay patawarin talaga. Pansinin natin ang komentaryo niya sa versikulo 14 at 15. Dito, ipinaliwanag niya, hindi na bahagi ng the Lord's Prayer ito, pero ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit kailangan natin ang idalangin ng pagpapatawad. At sinabi nga niya sa versikulo 14, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Nandito po ang napakaliwanag na ugnayan ng pagpapatawad ng Diyos sa ating pagpapatawad. Mga kapatid, kung hindi mo naranasan ng tunay ang pagpapatawad ng Diyos, hindi mo mararanasan ang tunay na pagpapatawad din sa iba. Kaparas ng isang extension wire yan. Alam niyo extension wire? Hindi ba, andyan niya, may saksakan at may plug, merong pangsaksak sa dulo. Yung extension wire, wala pong kuryente yan sa kanyang sarili. Di ho ba? Ngunit kapag yan ay sinaksak mo sa isang outlet na buhay, dadaloy ang kuryente doon sa extension wire at lahat ng sasaksak sa extension wire ay dadaloy din ang kuryente. At makikita nyo ang simpleng ilustrasyon na yan. Ang kapatawaran ng Diyos ay katulad ng isang kuryente, isang
isang saksakan ng kuryente na buhay. Na kapag ka isinaksak doon ang isang extension wire, dadaloy ang kapatawaran ng Diyos sa kanya, at yung mismong dinaluyan ng kapatawaran ng Diyos, ay aabot sa iba ang pagpapatawad na ito. Mararanasan din ng iba ang pagpapatawad na ito. Ang problema, nakakonekta ka ba doon sa live wire ng pagpapatawad ng ating Diyos? Napakasimple ng sinasabi ng Panginoon. Kagaya ng example na ginawa ni Corrie ten Boom na nahirapan siyang magpatawad. Pero nung muli siyang bumalik sa kapatawaran ng Diyos at humingi siya sa Panginoon, dahil sa kapatawaran mo, Panginoon, hayaan mo ko makapagpatawad. Sabi niya, parang kuryente. Parang kuryente na naranasan niya na dumaloy sa kanya mula sa Panginoon, na habang naranasan niya ang kapatawaran, dumaloy ang pagpapatawad sa iba. At naipatawad niya ang taong hindi niya kayang patawarin. Ang pagpatawad ng Diyos, ito po yung source ng ating pagpapatawad. Directly link ang pagpapatawad ng Diyos sa atin pong pagpapatawad. Kailangan natin ito na kumbaga parang sinasabi natin ito yung electricity energized forgiveness. Dahil ito'y nakakabit sa pagpapatawad ng ating Panginoon. Kung walang dumadaloy na kapatawaran ng Diyos sa atin, walang lalabas na kuryente ng pagpapatawad para sa iba. Maliwanag si Pablo sa kanyang pagtuturo. Colosas 3:13, sinabi niya doon, magpatawad kayo sa isa't isa, kagaya naman na kayo ay pinatawad, kaya kayo ay magpatawad. Nandoon po ang direktang link ng pagpapatawad ng Diyos sa ating pagpapatawad. Efeso 4:32, sinabi niya din doon, magpatawad kayo sa isa't isa, kagaya naman ng Diyos ay ipinatawad kayo kay Kristo. Napakahalaga nito, mga kapatid. Yun pong pagpapatawad natin sa ating mga kapwa na nagkasala laban sa atin, ay dapat na palagi natin yang isinasabuhay sapagkat yan ang nagpapatatag ng ugnayan natin sa Diyos. Sagabal ang mga damdaming hindi nagpapatawad sa iba sa ating relasyon sa Diyos. At sasabihin ko sa inyo sa umagang ito, sino man sa inyo na merong kinikimkim na sama ng loob sa iba na hindi nyo kayang patawarin, tanungin ko kayo, maayos ba ang relasyon mo sa Diyos ngayon? Kaya mo bang hingin sa Diyos ang kanyang kapatawaran? Samantalang hindi mo mapatawad ang iba? Pinagyayaman po ng ang ugnayan natin sa Diyos doon po sa ating ginagawang pagpapatawad sa iba. Na habang hindi tayo nagpapatawad, lalong bumabagsak at lumiliit yung ating ugnayan sa ating Diyos. Kapag hindi tayo nagpapatawad, naiapektuhan ang relasyon natin sa Kanya. At tunay na nagdudusa tayo ang ating sariling kaluluwa dahil sa bagay na yan. Kapag tayo'y hindi nakakapagpatawad, nawawala yung ating pananaw sa napakadakilang katotohanan ng pagpapatawad ng ating Diyos. Nadidisconnect tayo dun sa source ng forgiveness. Sana nauunawaan nyo ang gusto kong bigyang diin dito na talaga napakahalaga na palagi tayong babalik sa kapatawaran ng Diyos upang tayo'y matutong magpatawad sa iba na nagkasala laban sa atin. Yung binasa kanina sa atin sa Mateo 18:21 at sa mga susunod na talata, yung talinhaga sa hindi mapagpatawad na lingkod. Mabigat, hindi ba? Yung isang lingkod na ito na may utang na napakalaki na hindi niya talaga kayang bayaran. Humingi siya ng tawad sa Panginoon, humingi siya ng pasensya, humingi siya ng tawad sa Panginoon at pinatawad siya. Ngunit itong tao na ito, na pinatawad sa napakalaking utang, lumabas siya, nakita niya yung isang kapwa niya alipin, may utang sa kanya, maliit lang. Sinakal? Hanggang makulong. Pinagdusa niya sa maliit na utang. Nabalitaan ng kanyang Panginoon.
napakasama ng iyong ginawa. Pinatawad kita sa napakalaki mong utang. Itong isang alipin na ito ay hindi mo na kayang patawarin. At siya ang pinarusahan ng kanyang Panginoon. Sa huli-huli, ang konklusyon ng talinhagang yon, sinabi sa atin dito sa bersikulo sa huling bersikulo ng talinhagang ito, ang sinabi po sa atin doon na kung saan ang pagpapatawad ay hindi po nakukuha sa bilang gaano ko karami siyang patatawarin. Yun ang konteksto nun. Gaano ko karami siyang patatawarin. 7 beses ba? Tapos patatawarin. Tapos na ba obligasyon ko sa Kanya? Sinagot siya ng Panginoon. Sinagot sila ng Panginoon. Hindi lang 7 eh. 707. Napakadami nun. Pero ang gustong bigyan ng diin ng Panginoon doon, ang pagpapatawad dapat dito sa puso. Dapat handa ka palagi na magpatawad. Dapat kusang loob. Alam mo ito sapagkat ikaw ay nakaranas ng pagpapatawad sa Panginoon. Hindi katulad ng aliping yon, hindi niya tunay na naranasan ang pagpapatawad ng kanyang Panginoon. Kaya siya ay hindi na kayang magpatawad. Mula sa puso, mga kapatid, ito yung gusto kong bigyan ng diin sa inyo, na ang ating mga puso ay mabago. Mula doon sa matigas na pusong hindi kayang magpatawad, ay palambutin ito sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa napakadakilang katotohanan ng pagpapatawad ng ating Diyos. Yun po yung essence ng Matthew 6, yung the Lord's Prayer, na kailangan handa tayo palaging magpatawad dahil pinatawad na tayo ng ating Ama sa langit. Ngayon, siguro ang tanong natin, paano ba ako magpapatawad? Kuminsan kasi yung iba, magpapatawad lang ako pag nararamdaman ko. Pag wala ako sa mood, hindi ko patatawarin. O di kaya yung iba, sinasabi nila na patatawarin ko siya pag humupa na yung galit ko. Pero hanggat galit ako, hindi ko siya Kailan huhupa kaya ang galit mo? In fact, habang hindi mo siya pinatatawad, yung galit mo lalong lumalaki. At hindi ka hantong doon sa pusong pagpapatawad. Ang banal na kasulatan ay hindi po tinuturo sa atin na tayo yung magpapatawad kapag nararamdaman natin. Hindi po ganun ang pagpapatawad. Pag ikaw ay nasaktan, talagang hindi ka magpapatawad, galit ka eh. Pagka ang iyong damdamin ang iyong kinonsidera sa pagpapatawad, hindi ka magpapatawad and you will never forgive if it is based on your feelings. Galit ka, ba't ka magpapatawad? Ang pagpapatawad ay isang commitment. Isang commitment na ginagawa natin bilang pagkilala na tayo'y handang sumunod sa kalooban ng ating Diyos. At ano ang kanyang kalooban? Una, tungkulin natin ang magpatawad. The forgiven must forgive. Forgiven and forgiving. Tungkulin yan, mga kapatid. Hindi yan base sa damdamin mo. Kailangan maliwanag sa iyo, magpapatawad ka, nararamdaman mo man ito o hindi. Magpapatawad ka dahil tungkulin mo ito eh. Commitment mo, dapat na gawin na ikaw ay magpatawad. Ang malaking dahilan ng pagpapatawad ay dahil iniutos ito ng Panginoon. Imperative ang sinasabi sa atin, ang sinabi sa Colosas 3:13. Kung meron kang magpatawad kayo sa isa't isa. Kung meron kang reklamo laban sa isa, kagaya ng pinatawad ka kay Kristo, ikaw din ay So also you must do. Yung must is an imperative. Utos yun eh. It's a command. We are being commanded, brethren, to forgive. And that is what we should do in obedience to our Lord. We should obey His command. We should forgive. Whether you feel, kung nararamdaman mo yan o hindi, dapat magpatawad ka. Dahil yan ang iniuutos sa iyo. At kung yan ay utos, ang hindi magpatawad ay isang kasalanan. Dahil yan ay paglabag sa utos ng ating Panginoon. Ang pagpapatawad, hindi lamang ito isang tungkulin. Hindi lamang ito isang iniutos. Ang pagpapatawad ay isang pananampalataya din naman.
Nagpapatawad ka sapagkat ikay nananampalataya sa Panginoon. Nagpapatawad ka sapagkat ikaw ay nagtitiwala na ang iyong Diyos gagawin ng nararapat, matuwid at tama. Naniniwala ka sa Kanya na gagawin niya ang mabuti para sa iyo. Naniniwala ka na sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad, siya ang kikilos sa iyong buhay, sa iyong sariling puso, upang kusang loob kang makapagpatawad. So forgiveness is by faith. Kailangan kang maniwala sa ating Panginoon na nag-uutos sa ating magpatawad. Ang isang dahilan na dapat tayong lalong higit na maging magpagpatawad, yung sinabi ng Panginoon sa Marcos 11:25. Sinabi niya sa atin doon, kung ikaw ay titindig upang manalangin, kung meron kang laban sa iba, patawarin mo siya, upang ang iyong Ama na nasa langit ay patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Nakita niyo yung talatang ito? Ang laking hadlang sa pagsamba natin sa Panginoon, yung hindi natin pagpapatawad. Ano sinabi ng Panginoon? Sumasamba ka sa akin eh. Pero, hindi ko tatanggapin yan hanggat hindi mo ayusin ang tao na meron kang hindi mapatawad. Lumapit ka muna sa Kanya. Ayusin mo yung iyong problema sa Kanya. Alisin mo ang iyong galit para tanggapin ko ang iyong pagsamba sa akin. Napakalaking sagabal sa ating relasyon sa Diyos ang hindi natin mapatawad na kasalanan. Kung gusto mo na talagang maging buhay, maging malago ang iyong ugnayan sa Diyos, magpatawad ka. Magpatawad ka ng taos-puso sa iyong puso. Mga kapatid, ito po ang sinasabi sa atin. Ang pagpapatawad ay isang commitment, hindi base sa ating damdamin. Isa siyang gawa na out of obedience dahil sa ating pagsunod sa ating Diyos, sa Kanyang utos sa atin. Nagpapatawad tayo dahil sa nananalig tayo sa Kanya na gagawin niya ang tama. At nagpapatawad tayo dahil alam natin, sagabal yan sa relasyon natin sa ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, sana'y makita natin na napakahalaga na ating matutuhan ang tunay na magpatawad dahil sa pagpapatawad ng Diyos sa atin. Doon sa talinhaga ng unforgiving servant, sino nakakita ng ginawa nitong aliping napakasama na hindi niya nakayang napatawad ng maliit na utang sa kanya? Yung mga tao. Sila nakakita, na witness nila, napakasama niya, no? Pinatawad ng malaki, ang liit lang ng utang, hindi niya mapatawad, pinakulong pa, pinagmalupitan pa. Anong sasabihin sa iyo ng iba, kapatid? Kiniklaim mo, Kristiyano ka eh. Kiniklaim mo, napatawad ka na ni Jesus sa iyong buhay, tapos malalaman nila, siya nga hindi makapagpatawad eh. Ibabalik sa'yo. Ibabalik sa'yo. Sapagkat ang hindi mo pagpapatawad ay isang batik sa iyong patotoo. Na kung ikaw ay pinatawad, bakit hindi ka makapagpatawad? Kumbinsido ka na ba ngayon na dapat kang magpatawad? Meron ka bang unresolved conflict? Kapatid, hinahamon kita. Bilang pinatawad ng ating Diyos, lumapit ka sa Kanya. Makipag-ayos ka. Ikaw naman, kung ikaw ang nagawa ng kasalanan at humingi ng tawad, hindi mo naman mapatawad, patawarin mo siya, gaano man kalaki yun. Sapagkat ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Kung nahihirapan ka, bumalik ka sa source ng forgiveness. Magbulay-bulay ka sa kapatawarang tinanggap mo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Pagbulay-bulayan mo ang napakalaging halaga na pinagbayaran ng Diyos para lang tayo magpatawad. It took the Father to send His only begotten Son to die on the cross at Calvary, to be the bearer of sin and to be the bearer of judgment and wrath for your own forgiveness. Pag tinumbas mo yun sa iyong dapat gawing pagpapatawad, napakaliit.
Hindi maitutumbas yun. Kanya, ikaw ay maging mapagpatawad. Yan ang hamon sa iyo ng mga talatang ito na ating tinutunghayan dito sa The Lord's Prayer. Gusto kong ilapat pa ito sa inyo. Ang pagpapatawad na ito. Kapag pinag-usapan natin ang pagpapatawad, dalawang party i-involved dito. Yung nakasakit, nakagawa ng offense, at yung biktima, yung na-offend, yung nagawa ng kasalanan. Dalawa yan eh. Walang forgiveness kung hindi nag-i-exist ang dalawang side na yan, ang dalawang party na yan. May forgiveness dahil may nakasakit, nakagawa ng kasalanan. At merong nasaktan at nagawa ng kasalanan. Merong forgiveness pagdating dyan. Pansinin ninyo na ang dalawang partido na ito, yung nakagawa ng kasalanan at yung ginawa ng kasalanan, napakahalaga ng usaping pagpapatawad, pagsisisi. Napakahalaga ng usaping pagsisisi sa dalawang ito. Kung walang pagkilala at pangungumpisan ng ginawang kasalanan at pagtalikod sa kasalanan, hindi po magiging realidad ang pagpapatawad. Ano ang patatawarin mo kung walang kinikilalang pagkakamali o pagkakasala? Hindi po mag-i-exist yan. Ngayon, meron pong isang view na sinasabi nila na ganito, yun daw pagpapatawad ng Diyos ay nangangailangan ng pagsisisi. Pero daw, yung pagpapatawad sa tao, hindi kailangan ng pagsisisi. Sinasabi nila, ang human forgiveness is not unconditional. Ang divine forgiveness is conditional. Conditional yon sa iyong pagsisisi, patatawarin ka ng Diyos. Pero yung pagpapatawad ng tao, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Dapat kang patawarin, maski hindi ka humingi ng tawad. Yun ang kanilang view. Yung duty na magpatawad, even without repentance, napakahalaking kahangalan yan. Sapagkat ito po ay isang pananaw na kung saan lalampasan mo na lang ang ginawang kasalanan. Sige, patatawarin kita at sige, magtuloy ka na lang sa kasalanan mo. Hindi ko hihingi na tanggapin mo ang kasalanan mo, magsisi ka sa kasalanan mo. Sige, basta patawarin kita, bahala ka na magtuloy sa kasalanan mo. Ang isang magnanakaw, ninakawan ka niya. Sabihin na natin, ikaw ang ninakawan niya. Tapos sasabihin niya sa'yo, humingi na ako ng tawad sa Diyos, dapat patawarin mo na ako. Hindi ka nga humihingi ng tawad sa akin, hindi mo kinikilalang nagkasala ka laban sa akin, paano kitang patatawarin? Basta tungkulin mong patawarin ako. Kawawa ka naman, dahil yung ginawang laban sa iyo ay hindi man lamang kinilala. Halimbawa, nangalun niya siya. Sinabi niya, humingi na ako ng tawad sa Diyos. Pinatawad na niya ako, dapat patawarin niyo akong lahat, mga kapatid. Paano namin ikaw patatawarin? Kailangan makita namin na talagang kinilala mo na ang iyong kasalanan. At para kami ay makapagpatawad sa iyo. Paano ka namin patatawarin kung hindi mo kinikilalang nagkasala ka? Ibig sabihin, inihingi, patawarin niyo na lang ako, magtutuloy ako sa ginawa ko. Walang problema kung ako'y lumabag sa isang napakalang utos na huwag kang mangangalunya. Ako'y nangalunya. Sabihin na natin halimbawa, nagsalita ako ng patago laban sa iyo, ikaw ay inislander ko, ikaw ay pinagsalitaan ko, ichinismis kita sa isang bagay na nakasira ng reputasyon mo. Pagkatapos, sinabi mo ngayon, teka muna, humingi na ako ng tawad sa Diyos, pinatawad niya na ako. Dapat kalimutan mo na yung ginawa ko sa iyo. Nasira na nga yung reputasyon mo, dapat di ba ayusin niya? Dapat humingi siya at sabihin niya sa mga tao, hindi po totoo yung sinabi ko laban sa kanya. Hindi pwede mong sabihin na, humingi na ako ng tawad sa Diyos. Dapat patawarin mo na lang ako, maski hindi ako humingi ng tawad sa iyo. Yung po yung isang pananaw na yan. At ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon, ay kailangan po nating i-address ang kasalanan sa puso ng tao. At para gawin natin yan, hindi natin pwedeng isara ang ating mga mata sa kasalanan. Kailangan natin hanapin ang pagbabago sa puso. Yun po. Ang pagpapatawad ay hindi isang bulag na pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay meron siyang pananaw na gusto nating baguhin ang kanyang puso sa isang kasalanan upang hindi niya nagawin, hindi niya naulitin, upang magkaroon ng tunay na pagbabago.
Gusto po natin magkaroon ng pagbabago. Hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa kasalanan. Kadalasan naman, sa atin, ang dahilan maliit lang eh. May sinabi lang siyang maliit, nasaktan ka. Dahil hindi mo siya mapatawad sa maliit na yun, lumaki ng lumaki. Tapos parang na kayong magkaaway, mortal na magkaaway na pinagmulan maliit lang. Madalas ganun lamang eh. Hindi lang kayo nag-usap, lumaki na ang inyong away at hindi na kayo magkatinginan sa mata. Na tuwing magpupunta kayo sa church, nakakahiya kasi hindi kayo magkatinginan sa mata. Iwasan. Pagdaan sa pinto, nararamdaman mo yung sama ng loob mo, ganun ka, siya ganun din. Para ka nandyan, malapit na, ngunit malayo pa rin dahil ayaw magtagpo ang iyong mga tingin sa isa't isa. Mahirap po yan, pero kadalasan po, napakalaki ng dahilan ng kasalanan. At doon pumapasok yung napakahirap na pagpapatawad talaga. Sa pagpapatawad, katulad ng Diyos, hindi siya nag-overlook sa ating kasalanan kaya pinarusahan niya ang kanyang sariling anak. Tayo din dapat maging seryoso sa kasalanan. Para ang pagpapatawad ay maging isang realidad. Yung dahilan kung bakit nasira ang relasyon, dapat ayusin. Kung yung kasalanan na naging dahilan ng pagkakasira ng relasyon, dapat ayusin ang kasalanan. Kapatid, kailangan mabago ang puso mo. Kailangan mong tignan ang nilalaman ng iyong puso pagdating sa pagpapatawad. Kailangan i-address itong problema ng ating mga puso. Kung hindi, ang kasalanan, uulit-ulit lamang yun sa ating puso. At yung ideya ng pagpapatawad sa mananampalataya ay katulad lamang ng isang hangin na hindi mo mahawakan. Dapat katulad siya ng ever-ready battery. Yung pagpapatawad natin, laging handa. Dapat nandiyan palagi yan. Hindi ibig sabihin na kung naghihingi ka ng pagsisisi bago mo patawarin, hanggat nire-reserve mo, walang pagpapatawad dahil hindi ka nagsisisi. Hindi po ganun ang formula. Ang sinasabi lamang natin dito, ang pagpapatawad, dapat nasa puso mo yan, sabi ng Panginoon. Forgiveness is a matter of the heart. Di ba? Nasa puso mo yan. Anytime, it should be there. It's ever ready. Pag may humingi ng pagpatawad, patawarin mo. Ang formula, forgiveness should always be in our hearts. We should always be ready to forgive. So that when someone repents, it's there, it's available. Dapat tayong magpatawad. Hindi po yung, hanggang di ka nagsisisi, wala kang kapatawaran. Yung puso mo malamig. Nakakondisyon siyang hindi magpatawad. Kailangan nandyan yan. Handa ako magpatawad upang pag nilapitan ka at humingi ng tawad, patatawarin mo. Sana nakuha niyo yung puntos kong maliwanag sa bagay na iyon. Ngayon, ilalapat ko sa iyo. Sa umagang ito, maiksi lang, ipaliliwanag ko lang sa inyo. Ano ang tungkulin ng isang nakagawa ng kasalanan? Sa susunod na linggo, mas marami kasing pagtuturo sa Biblia yung nagawa ng kasalanan kung paano siya magpapatawad. Sa maikling paliwanag, paano mo gagawin? Anong iyong gagawin kung ikaw ang nakasakit? Tignan mo ang bagay na yan. Yung isang kadalasan ay kinukonsidera natin yung nakagawa ng kasalanan, nakatisod, naka-offend. Mahalaga yan, alam mo kung bakit? Kapag ka pinabayaan mo yun, alam mong nakagawa ka ng kasalanan, alam mong nakatisod ka, at pinabayaan mo, alam mo kung ano mangyayari? Hindi maayos ang relasyon mo doon sa taong nagawan mo ng kasalanan. Alalahanin mo, tayo, ang kasalanan natin, ay na-offend natin ang Diyos. Na-offend din natin ang iba. Kung paanong lalapit ako sa Panginoon upang ako'y Kanyang patawarin. Ikaw, kung may nagawa ka, lumapit ka rin sa taong nagawan mo ng kasalanan. Puntahan mo siya. Kausapin mo siya. Ipaliwanag mo kung bakit mo nagawa iyon upang magkaroon ng pagpapatawad. Meron din isang hindi tamang paliwanag dito eh. Ang sabi ng itong paliwanag na ito ay ganito. Sinasabi niya,
Related din dun sa una, ang sinasabi daw, na ang mananampalataya, kailangan lang siyang mag-confess ng kanyang kasalanan sa Panginoon para patawarin, ngunit hindi na niya kailangan i-confess ito sa iba. Kanina yung pagsisisi, di ba? Ito ngayon, magko-confess ako sa Panginoon lamang, pero hindi na ako magko-confess sa iyo kung ako'y nakagawa ng kasalanan. Ginagamit din nilang talata, yung talata ni David sa Awit 51:4, na kung saan, alam niyo yung pagkakasala niya kay Bathsheba, at dito nakita ni David ang laki ng kanyang kasalanan at sinabi niya doon, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. Sinasabi, tingnan mo si David, ang laki ng ginawa niyang kasalanan. Kanino siya humingi ng tao? Sa Diyos lang, hindi kay Bathsheba. So pabayaan mo na si Bathsheba. Kung ano man ang nagawa ko sa kanya, magkukonfess lang ako sa Panginoon, hindi kay Bathsheba. Pero mali po yun. Sapagkat sa konteksto nitong Awit 51, dahil nakita ni David yung laki ng kanyang kasalanan, at nakita niyang talaga na ang Diyos ay banal at galit sa kanyang kasalanan, kanya lumapit siya sa Panginoon at nakita niyang kailangan muna niyang ayusin ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kailangan muna niyang makamtan ang pagpapatawad ng Diyos na kanyang ginawan, na natisod, nasaktan sa kanyang ginawang kasalanan. Kaya sinabi niya, sa iyo at sa iyo lamang ako'y nagkasala at ginawa itong masamang bagay sa iyong paningin. Hindi niya sinasabing, sa iyo lang ako hihingi ng tawad. Sa iba, kay Bathsheba, hindi na. Hindi po ganun. Makikita natin. At dito, yung claim na yung mananampalataya, ang tungkulin lang niya ay magpatawad at kalimutan na yung ginawang kasalanan sa kanya, ay mabigat ito. Sapagkat tulad ng ginamit kong mga ilustrasyon kanina, ang magnanakaw ay magpapatuloy na magnanakaw. Basta naranasan niyang mapatawad siya sa kasalanan. Ang isang mapanglait o mapaggawa ng mga kwento laban sa iba, magpapatuloy siyang mapaggawa ng kwento laban sa iba dahil hindi niya nakita ang kasalanan sa puso. Ang isang immoral na taong nagkasala ng fornikasyon o immoralidad, makikita natin, magpapatuloy lang siya sa ganun. Sapagkat tinakala niyang pinatawad na siya at di bale kung humingi ako ng tawad sa Diyos o humingi ako ng tawad sa iba. Napakaseryoso po ng bagay na yan. Ngayon, tignan ninyo sa sulat ni Santiago, sa aklat ni Santiago, James 5:16. Ano po ang sinabi doon? Ihayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa. Ang interpretasyon po noon, maliwanag. Yung isang nakagawa ng kasalanan, i-confess niya. Hihingi niya ng tawad doon sa nagawa niya ng kasalanan. Hindi ba? Confess to one another your faults, your sins. Napakaliwanag po noon. Kung ikaw ay may ginagawang kasalanan, lapitan mo siya at ikaw ay magpahayag ng iyong kasalanan at humingi ng tawad sa kanya. At ang pinaka-telling passage na makikita natin diyan ay dito muli sa Matthew chapter 5 sa Sermon on the Mount. Sinabi doon sa atin sa verses 23-24, kung ikaw ay magdadala ng iyong handog sa altar, alalahanin mo doon na ang iyong kapatid ay mayroong laban sa iyo. Iwanan mo ang iyong handog sa altar, pumunta ka sa kanya, makipag-ayos ka muna sa iyong kapatid, at pagkatapos ihandog mo ang iyong handog sa akin. Di ba napakaliwanag doon? Sinabi ng Panginoon, if your brother has something against you, settle that first. Sino yung offender dito? Ikaw. Kung meron siyang against laban sa iyo, dahil may nagawa ka laban sa kanya, ang sabi, ikaw na nakagawa ng kasalanan, lumapit ka muna sa kanya, ayusin mo muna. Tapos lumapit ka sa akin upang sumamba. Pinakikita dito sa atin na yung talagang ating kagustuhang sumamba sa Panginoon ay apektado ito kung hindi natin inaayos yung ating mga taong na-offend o nagawan ng ating mga kasalanan. Apektado, tulad ng sinabi ko kanina, ang ating relasyon sa Diyos. Kapag yung mga nagawa natin ng kasalanan ay hindi natin hinihingan ng kanilang kapatawaran. Magpapatuloy ang problema. Anong dapat mong gawin? Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Hingin mo sa Kanya ang karunungan upang makita mo ang kasalanan ng puso mo.
Lumapit ka sa Kanya, Panginoon, ipakita mo sa akin ano ang kasalanan ng puso ko upang lumapit ako sa Kanya at ayusin ang nasira kong relasyon sa Kanya. Huwag kang mag-justify ng iyong kasalanan. Kung minsan kasi may nagawa ka ng kasalanan, ang dami mong dahilan. Na ayaw mong tanggapin na mali yung ginawa mo, nasaktan na nga siya sa ginawa mong kasalanan. Pero panay pa rin ang paliwanag mo. Kailangan kung ikipakita sa iyo ng Panginoon na ito ay isang kasalanan laban sa iyong kapatid, pumunta ka sa Kanya, ayusin mo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, lumapit ka muna sa Panginoon. Kung nakita mo at pinakita sa iyo ng Panginoon ang kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon, at pagkatapos, pumunta ka doon sa nagawan mo ng kasalanan, at ikumpisal mo sa Kanya yung kasalanan mo, hihingi mo ng tawad sa Kanya. Ipakita mo na talagang ikaw ay handa na pagbayaran o suklian kung ano man yung iyong naging kasalanan. Katulad ni Sakeo, anong naging kasalanan ni Sakeo? Sumingil siya ng labis-labis na buwis sa mga tao para sa Roma. Kaya nung naging Kristiyano siya, anong sinabi niya? Ito yung una niyang nakita. Ibabalik ko ng doble. May restitution. Yung kanyang pagsisisi ay nakita sa kanyang kagustuhang ayusin. Kung ano man ang napinsala niya, ay ayusin ko upang ipakita ko yung aking talagang taus-pusong pagsisisi sa nagawa kong kasalanan. Ikaw, ganon din. Maaring meron kang nagawang kasalanan at naperwisyo siya. Meron kang nasira, maaring ang kanyang reputasyon, ang kanyang pagkatao, o anumang meron siya, ito'y nasira mo. Gumawa ka ng paraan upang ipakita sa Kanya na handa kang ibalik kung anuman ang nagawa niyang perwisyo laban sa Kanya. Kaya yung konklusyon natin sa pag-aaral natin sa umagang ito, mga kapatid, mga kaibigan, nandito po ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Kailangan po natin na isabuhay yung katotohanan tayo'y pinatawad. Kaya tayo'y handang magpatawad. Muli mong ikonsidera palagi ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Ilang beses mo na-offend ang iyong Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. Ilang beses ka nang lumabag sa Kanyang utos. Ilang beses mo na siyang sinuway sa iyong mga pagkakasala. Ilang beses mo nang hindi sinunod ang Kanyang kalooban at pinili mo pa rin sundin ang iyong sariling kalooban. Ilang beses mo nang nagawa yan na sa tuwing lalapit ka sa Diyos at sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, nagkasala ako, patawarin mo ako. At ika'y Kanyang pinatatawad sapagkat yan ang Kanyang pangako. If you confess your sins, I am just. I am faithful and just to forgive you of all your sins. Ilang beses mo nang ginawa yan pagkatapos hindi ka makapagpatawad sa iyong kapwa na nagkasala laban sa Kanya. Gusto ko lang hamunin ka, baka ikaw ngayon ay matigas na, parang kalos, manhid ka na sa iyong mga kasalanan na hindi mo na naisip na na-offend mo na ang Diyos sa iyong mga kasalanan. Kailangan kang tumingin muli sa iyong sarili. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Yung mga kasalanan dyan, tingnan mo. Hayaan mo ang Panginoon na ipakita sa iyo upang ikaw ay lumapit sa Kanya at tumingin ng tawad upang ikaw ay mas madaling magpatawad sa Kanya. Isipin mo ang relasyon mo sa kapwa, sa iyong mga kapatid sa Panginoon, sa iyong kasama sa trabaho sa umagang ito, sa iyong mga kapwa estudyante. Nakatisod ka ba sa kanila? Ikaw ba ay naka-offend, kanya nasira ang inyong nagkaroon ng problema ang inyong relasyon sa Kanya? Meron kang tungkulin. Lumapit ka sa Kanya, ayusin mo yan. Sapagkat pag lumapit ka sa Panginoon, hindi Niya tatanggapin ang iyong handog hanggang di mo inaayos ang iyong problema na nakatisod ka sa Kanya. Kaibigan, muli babalik ako sa inyo ngayon. Ano ba ang magpatawad mula sa puso? At muli kong sasabihin sa inyo, hindi mo maiintindihan na magpatawad mula sa puso kung hindi mo mararanasan ang kapatawaran ng Diyos. Ibinigay sa atin ang paraan, pananampalataya at pagsisisi. Gawin mo yan sa umagang ito. Manampalataya ka kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi ka sa iyong kasalanan upang maranasan mo kung anong ibig sabihin ng magpatawad sa puso dahil ikaw ay pinatawad ng Diyos sa iyong
mga kasalanan. Panalangin tayo. Ama naming Diyos, muli kami lumalapit sa iyo. Salamat sa mga